Hello people, ang inyong Hello na vlogger. For today's video ay gagawa ng gawaing bahay. In short, magji-general cleaning tayo. Ayan, napaka-OA ko na naman mag-voice over for today's video. Kaya naman tara na, simulan natin ang paglilinis. Dahil naniniwala ako na nagising ako ngayong umagang ito para maglinis ang buong bahay. Oo. As you can see sa unang part ng aking video ay napakagulo ng aming bahay. Di ba pagkagising ko pa lang, kaya naman sinimulan ko na unahin yung lababo. And after nga nung lababo, syempre sinunod ko naman yung nakalutang naming lamesa. O sige. And after ko malinis yung lamesa, syempre sinunod ko naman to sa may tibihan namin kasi napakagulo ay napakadaming abubot sa paligid. At dahil birthday nga din ng kapatid ko, medyo wala nga kaming ganap ngayon dahil wala nga rin kaming kwarta. Kaya ayan, sabi ko sa kanya para naman may ganap ay maglinis tayo ng bahay. Kaso hindi siya natuwa sa suggestion ko, kaya ayan, ako lang mag-isa naglinis dito sa bahay. That time hindi na nga ako nakapag-almusal kasi nga nung oras na nga rin ako nagising niyan. And ayoko na nga rin nung pagka-almusal ko, ay gusto ko nga umupo na lang. Ayoko na may mga gagawin pang iba. And by the way, dito nga pala ay nagagamit ko na nga rin yung mini vacuum cleaner. Kaya ayan, nakukuha ng lahat ng mga dumi, lahat mga nasa sulok-sulok. Kaya nakakatuwa dahil nabili ko to. Tapos ang mura-mura pa niya. At pagtapos ko matanggal yung mga nasa ibabaw naman ng ref namin, sinunod ko na nga tong altara namin dahil sobrang tagal na nga bago masundan tong paglilinis ko ulit dito sa altar. Pero parang ako mismo naluloka ngayon sa mga pinagagawa ko kasi di ba nga tinanggal ko nga yung buong laman ng ibabaw ng ref kasi nga maraming nakapato. Tapos nung nilinis ko tong altaran ay pinatungan ko lang din ulit. O di ba? Di parang ay nako. Pero syempre hayain na dahil tinanggal ko lang din naman ulit yung mga naging laman yan after kong linisin tong altar. Kaya okay na ha, ikalma. Ay finally natapos ko na rin yung mga iba't ibang linisin dito sa bawat parte ng aming bahay. Ay nako, napakaliit pero napakagulo. That time marami ako na itapon, mga ilang plastic yun, mga 5 siguro, pero hindi ko nga nakuhanan dahil nga binadali ko itapon dahil sobrang alikabok at nakikita nyo sobrang grabe ng pawis ko talaga. Syempre after nun naligo na rin agad ako dahil nga sobrang init at sobrang katinang katawan ko dahil lahat ng mga alikabok at kumapit sa akin. At sabi ko nga kanina wala kaming ganap sa birthday ng kapatid ko dahil nga wala kaming mga kwarta. Tapos si kuya naman pala may pa special delivery. Ayun, tuwa ang bata pagtapos niya maligo dahil may kakainin daw siya at paborito pa niya yung fried chicken. At syempre hindi na namin pinagtagal yan, pinagsaluhan na namin agad yung buong pamilya dahil nga wala dyan si tatay. Ayun, si tatay lang yung wala dyan ng time na yon. And okay lang yon dahil tinira naman namin siya. And after nga nun ay nagsimba kami, inaya ko ng kapatid ko at inaya ko rin siya na makapagsimba ngayon. Syempre mahalaga sa lahat yung makapagsimba ka man lang kahit may ganap man o wala dahil yun nga yung mahalaga para ipagpasalamat mo nga yung another year mo dito sa mundo. At after namin makapagsimba, nung pagka-uwi ko ay naisipan ko naman gumawa ng ice candy. Mango ice candy naman ang maiba naman, di ba? Kasi may mangga kami dito sa bahay. So, wala naman dahilan para hindi gumawa. Tapos may naisipan akong gawin kaya yung 2 pisngi nilagay ko sa loob ng freezer at titikman ko kung ano magiging lasa, kung may pagbabago ba o wala. Eh di kung wala, eh di wala. A-update ko na lang kayo kung naging lasang pineapple siya. At kung nailagay ko na nga sarap yung 2 pisngi, sinimulan ko naman gawin yung ice candy. Tinanggalan ko nga lang yung 2 pisngi ng panibagong mangga. Tapos ayan, sinimulan ko ng gadgadin gamit yung parang pambuko. And ganyan na nga yung kinalabasan niya. And after niyan, yung bunot naman ay hindi ko na sinimot dahil ako na nga ang sisimot. At gamit ang powder milk, tinunaw ko nga lang muna to. Tapos ayan, nilagay ko na doon sa may mangga. Tapos dinagdagan ko lang ng konting tubig. Kaso nga yun, mukhang madami kasi ang putla. At ayan, nakagawa nga ako ng 11 pieces ng mango ice candy. Tara na, ipatikim. Binigyan ko na nga yung kapatid ko para tikman niya yung ginawa kong ice candy dahil gumawa nga rin siya ng kanya. Kaya lang yung kanya ay dinurog-durog. Ngayon sa akin nga ay buo na parang malalaking hibla ba? Oo. Ayan, kinlosure ko pa para naman makita nyo. Kaya lang the moment of truth ay hindi yata masarap yung pagkakagawa ko dahil tumining yung gatas na tinunaw ko, Mariosep. Diyos mio, kapatid ko, lasang mangga daw pero matabang. Ay sus, Mariosep, tuwan-tuwa pa siya. Di ka na makakaulit.